Boruto 2 Blue Vortex Chapter 8, tara! It Doesn't Matter ang title. Si Jura nga ang cover para sa chapter na ito. Gamit nga ang Senrigan, inireplay nga nitong si Ada yung pag-uusap nitong si Mitsuki at Boruto sa nakaraang chapter. I'm your son, it's that simple. Come find me anytime. Matapos ngang mapanood ni Ada ito guys, ay hindi nga mapigilan nitong si Ada na ma-feel na sobrang cool nga nitong si Boruto. Oh my gosh, that's like, he's so cool. Ibig sabihin nga, tama nga yung sinabi ko noong nakaraang video na nagkakaroon na nga o nagsisimula ng magkaroon ng pagtingin nitong si Ada kay Boruto dahil sa cool yet kind personality nitong si Boruto dito. Unlike dito kay Kawaki na tool o bagay lamang ang tingin dito kay Ada na pwede niyang gamitin para magawa at makuha ang mga gusto niya. Tulad nga dito sa part na gusto ni Kawaki na agad-agad niyang matrack si Boruto at inuutusan nga niya dito sa Ada ng pabalang. Parang toxic na boss ng isang kumpanya na kung ituring ka ay parang binili na niya yung buhay mo. Matapos ngang matrace ni Ada ang location ni Boruto ay sinabi nga niya ang location na ito kay Kawaki. At dito nga ay agad ngang umalis si Kawaki kasama nga dito itong si Delta. Habang papunta nga sila dito sa kagubatan sa paligid ng Konoha ay may isang Clawgrime nga na tumatakbo towards Konoha. Then habang nangyayari nga ito ay dito nga inexplain ni Boruto na nasa panganib nga daw ang buong planetang Earth at malapit na nga ang tuluyang mamatay ang mundo. Oo, mamamatay na nga ang buong planetang Earth dahil nga sa Ten Tails at God Tree. Dahil sinisipsip nga daw ng God Tree ang lahat ng buhay at life force sa buong planeta. Mapahalaman, lupa, hayop at kahit ano pa. At tuluyan nga daw na mangyayari ito kapag nagawa nga daw na ma-devour ng mga Shinjo ang isa sa kanilang dalawa ni Kawaki. Ito nga daw yung magsasanhi ng final evolution ng mga Shinjo na magpapatubo na naman sa panibagong chakra fruit. At dito nga tuluyang mamamatay ang buong planeta tulad nga ng ibang planeta na nakita natin sa Boruto na tuyong-tuyo na. Example nga nito guys ay yung mga planeta na hinarvest ni Momoshiki at Kinshiki. Inexplain din dito ni Boruto kung bakit buhay pa nga ang mga taong nakagat ng Clawgrimes na naging mini god trees. Ito nga daw dahil ginagamit ng Ten Tails ang chakra ng mga shinobi tulad nga ni Moegi para sa goal nila na makahanap at makain ng isang Otsutsuki. Kumbaga instinct na rin. Then dito na nga nagparamdam si Kawaki. Ina-update nga dito ni Kawaki si Shikamaru na natrack na nga daw niya kung nasaan nga daw ang whereabouts nitong si Boruto, not knowing na magkasabot na nga itong si Shikamaru at Boruto in the first place. Kaya nga dito ay sinakyan na lang ni Shikamaru yung sinasabi dito ni Kawaki at para bang sinusubukan pang ang pigilan dito ni Shikamaru si Kawaki na labanan nitong si Boruto. Pero gigil na gigil nga dito si Kawaki at hindi nagpapapigil. Ngunit bago pa man mahanap nitong si Kawaki itong si Boruto sa lokasyon na ito gamit yung kanyang Otsutsuki ability na masense si Boruto, biglang ang naglaho itong si Boruto sa senses ni Kawaki dahil ginamit nga ni Boruto ang Flying Thunder God Jutsu para makapag-teleport sa kung saang malayong lugar. Kaya nga walang choice dito si Kawaki kundi bumalik ulit sa Konoha. Kasunod nga nitong pag-uusap ni Mitsuki at Ada tungkol sa Sun Moon Complex ni Mitsuki at Kawaki at yung pagmamahal nga ni Ada towards kay Kawaki na kumbaga nagre-relate nga sila sa isa't isa at meron nga daw silang similarities sa part na mayroon nga silang feelings of love and care kay Kawaki kahit hindi naman nila alam kung saan nanggagaling itong mga feelings na ito. Kumbaga tao lang guys, tayo din naman nagmamahal at kadalasan nga hindi rin natin alam kung bakit natin minahal yung tao na yun. Minsan nga maling tao pa kung sino pa yung mga ayaw natin yung ugali, ayaw natin yung galawan, kahit ginagago ka pa, hindi mo ma-unlove ka agad, diba? Sana may pinaghugutan guys. Nagpasalamat nga din dito guys si Mitsuki dahil naramdaman niya yung feelings ng mga tao o humans na ma-inlove dahil nga dito sa ability ni Ada na naging biktima nga rin itong si Mitsuki. Kahit sabihin pa nga daw na fake itong feelings na ito, isa nga daw itong makulay na feeling para dito kay Mitsuki. Ngunit ang kaibahan nga daw nilang dalawa nagkaroon nga daw ng recent realization itong si Mitsuki na hindi nga siguro talaga tama na si Kawaki nga yung itinuturing niyang son at kailangan nga niyang i-re-evaluate kung ano talaga yung meaning ng son para sa kanya dahil nga sa mga katagang nasabi at nabanggit ni Boruto sa nakaraang chapter. Kaya nga dito ay gusto ring makausap ni Ada itong si Boruto. Unang-una dahil mukhang nagkakaroon na nga siya ng crush kay Boruto at dahil posible na rin na magkaroon din ng pagbabago sa sitwasyon ni Ada na pag-uusapan pa nga natin sa mga susunod na videos. Matapos nga ang pag-uusap na yan nalipat nga tayo dito sa hideout dimension nitong mga Shinjo clones. Makikita nga natin dito si Jura at Hidari. Matapos ngang magbasa dito ni Jura ng mga libro nabanggit nga niya dito na oras na. At dito nga ay pinasok ni Jura yung kanyang ulo sa isang black cube na gawa nga sa claw marks. Kumbaga ito nga yung naging portal ni Jura upang makalabas sa katawan ng isang Clawgrime kanina na tumatakbo nga towards Konoha. At dito nga tuluyang nag-emerge si Jura at Hidari at dito nga ay susugudin na nila ang Konoha. Pag-apak nga nitong dalawa sa Konoha barrier agad niyang naalerto ang sensory unit sa dalawang chakra signatures na ito. Unknown nga at hindi kilala ang una, ngunit yung pangalawa nga hindi nila maikakaila. Sasuke Uchiha confirmed
confirmed dahil nga sa matching chakra signatures. Tugmang-tugma talaga. Kahit si Sarada nga nagulat dito guys noong narinig niya ito. Ang mission nga nitong si Jura at Hidari ay mahanap si Naruto Uzumaki. Ngunit agad nga silang pinigilan dito ng mga Konoha Shinobi. Then finally na-realize na nga ng sensory unit na itong dalawa nga ay ang mismong Ten Tails. At hindi nga daw nila alam pero may self-awareness at may pag-iisip nga daw itong dalawa na ito. Na inakala nga rin nila na mga claw grimes lamang. At dito nga ginamit ni Jura ang wood style para walang awang paslangin ng mga Konoha Shinobi dito guys na mga tuhog talaga ang napala mula kay Jura at Hidari. Then tinuloy nga nitong si Hidari at Jura yung kanilang paglalakad sa Konoha at may nadaanan pa nga silang lumang bookshop dito na itinuring nga nitong si Jura na treasure trove dahil na-addict na nga itong si Jura sa knowledge na natututunan nga niya kapag nagbabasa siya ng mga libro. Kaya nga nagalit itong si Jura noong bigla na lang umatake si Kawaki gamit yung black rods niya dito dahil baka magulo at masira nga daw yung mga libro sa loob ng bookshop na ito. Sinubukan niyang labanan nitong si Kawaki, si Jura at Hidari ngunit hindi pa nga niya alam kung sino at ano itong dalawang nilalang na ito. Pero dahil na-realize nga nitong si Kawaki na hindi nga pangkaraniwan itong dalawang ito, wala ngang choice itong si Kawaki kundi i-activate yung kanyang Karma Seal at Dojutsu. Pero kahit ganun nga, sobrang lakas nga nitong si Jura guys. Mukhang clone nga talaga siya ni Ishiki Yotsuki o kaya ni Jigen dahil isang suntok nga lang ni Jura guys durug kaagad itong morphed version ng kanang braso ni Kawaki. Kahit si Kawaki nga hindi makapaniwala sa lakas nitong si Jura guys. Dito nga binanggit ni Jura na hindi pa nga nila kailangang patayin si Kawaki dahil ang goal nga nila ngayon ay tanging hanapin lamang si Naruto Uzumaki. Then dito nga binira ulit ni Jura si Kawaki at dito na nga talagang knocked out cold itong si Kawaki. Tulog guys at hindi na makabangon. Ewan ko lang guys pero parang dito sa time skip nagiging joke na lang talaga itong si Kawaki. Di ko alam kung kailan siya makakabawi pero kung titignan nga natin mas madaming losses na nangyayari dito kay Kawaki na para bang mas nalalamangan na siya ng ibang mga karakter at nagiging one-dimensional na lang yung karakter niya. Sa madaling salita napag-iwanan. Then nagsalita nga dito si Jura at sinabing nahanap na nga daw niya si Uzumaki Naruto. He is here, close by. Itong si Naruto Uzumaki nga daw kasi isang Jinchuriki na may itinatagong video sa loob ng kanyang katawan. At bilang incarnation nga din ng isang tail beast, may kakayahan nga daw itong mga Shinjo clones na masense ang mga tail beast na nasa loob ng katawan nitong si Naruto. Then dito nga natin makikita si Sarada na nagtataka kung sino nga ba itong Sasuke Uchiha na binanggit ng sensory unit dahil sa kwento nga kasi sa kanya ni Boruto naging puno at na-absorb nga daw ng mini god tree itong si Sasuke. Medyo foreshadowing na nga rin ito guys na sa next chapter nga siguradong makakakompronta o mai-encounter nitong si Sarada itong si Hidari. Makikita nga natin dito ang Team 10 kasama si Himawari. Habang tumatakbo nga sila biglang sumulpot si Hidari at Jura sa harap nila. At dito nga nagkaroon ng pagtataka si Jura dahil sigurado nga siya na nasense niya nga earlier si Naruto Uzumaki mismo. Ngunit noong nakita nga niya itong si Himawari hindi nga niya maintindihan dahil babae nga ito at isang hamak na bata lamang. Kaya nga nabanggit dito ni Jura ang katagang "This is odd. What in the world is going on?" So guys, hindi nga mismong si Naruto yung nase-sense nitong si Jura. Ngunit kahit ganun nga hindi pa rin natin maikakaila na itong si Himawari nga ay may chakra ng isang tail beast sa loob ng kanyang katawan. Paano nga ba ito nangyari at sinong tail beast nga ba yung nananahan sa loob ni Himawari? Yan nga yung sasagutin natin sa susunod na video kaya mag-subscribe ka na para updated ka. Peace!